Good afternoon. Ating i-discuss ang evidence at ang mga uri nito. Evidence. Ang ebidensya ay ang mga katibayan na pinapayagan ng mga patakaran ng korte na ipakita upang patunayan ang isang katotohanan sa isang kasong legal. According to Section 1, Rule 128, Rules of Court, kapag ang paraan ng pagpapatunay ng isang katotohanan ay medikal, ito ay tinatawag na medikal o medikal na ebidensya. And ang mga uri nito is number 1, autopsic evidence. Ang autopsic evidence, ito ang ebidensya na nakikita o nadadama ng mga pandama. Sight, hearing. Ang sight is ito ang nakikita ng iyong mga mata, at ang hearing is ito ang iyong naririnig. Taste, iyong panlasa. Then ang inyong pangamoy, smell, iyong pangamoy. Tapos touch, iyong touch. Then tinatawag din itong object or real evidence dahil ito ay ang physical na bagay na pinapakita sa korte. Then ang ikalawa is testimonial evidence. Testimonial evidence, ito ay testimonya ng isang testigo. Halimbawa, isang doktor o sinumang nakapagmasid. Ang testigo ay kinakailangan sumagot sa mga tanong sa ilalim ng panunumpa, oath or affirmation, dahil ito ay affirmation is dapat if ikaw yung testimony sa crime, dapat manunumpa ka na sinasabihin mo ang pawang katotohanan lamang, at dapat yung katotohanan na evident na salita, yun yung testimonial evidence. Then ang testimonya na ay ibinibigay ng pasalita sa harap ng korte. Then ang i-explain ng isang testigo sa korte kung ano ang kanyang nakita o na obserbahan about sa krimen na kanyang nakita. Then ang pangatlo is experimental evidence. Experimental evidence, ito ay ebidensya na ibinibigay ng isang medikal na testigo upang patunayan o suportahan ang kanyang mga pahayag. Ang example nito is autopsy. Example na yan ay autopsy. Autopsihan ang isang doktor is autopsy. Kailangan niyang autopsy ng bangkay para malaman kung ano ang sanhi ng kanyang pagkamatay o ang dahilan kung paano ito namatay, paano ito namatay. Yun ang purpose ng experimental evidence, para din malinawan kung ano ang kanyang ikinamatay, kasi hindi na malalaman ng isang testimony. Basta yun yung experimental evidence explanation ko dun. Then pinapayagan ng korte ang testigo na ipaliwanag ang kanyang experimental na ebidensya upang patunayan ang kanyang opinion. Yun. Then ang ikaapat is ang documentary evidence. Ang documentary evidence ay tumutukoy sa nakasulat na ebidensya na iniharap sa hukuman ng isang eksperto o testigo tungkol sa bagay na ipinagtatalunan o usapan sa kaso. Sa madaling salita, ito ay mga dokumento tulad ng kontrata, liham,
record o iba pang nakasulat na material na ginagamit bilang patunay sa isang kasong legal. Then, yun lang yun at maraming salamat. Sana naintindihan nyo ng mabuti.